Babaha ng kilos protesta bukas bilang pagkondena sa mga opisyal ng pamahalaan na sabit sa korupsyon. Dilaw ang popronta sa EDSA Monument habang pulang grupo na anti-Marcos ang mangangalampag sa Luneta. But wait, there's more. Magsasagawa rin ng anti-corruption protest ang ilang grupo sa iba't ibang lalawigan. Nangangahulugan kaya ito na marami na ang gustong magpalit ng Pangulo? Magandang gabi. Ako si George Cahiles. Ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Smart TV. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Malawak ang kilos protesta ng iba't ibang grupo laban sa korupsyon at maanumalyang flood control projects. Kasado na bukas. Mahigit 50,000 pulis ipakakalat ng PNP. Mga sinibak na district engineer, bata ng isang mataas na opisyal ng DPWH ayon kay Senador Panfilo Lacson. Investigasyon sa maanumalyang flood control, tatawid rin daw sa Duterte administration. Exclusive! Dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson may banat kay PBBM. Mga questionableng flood control sa Ilocos dapat raw unang imbestigahan. 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth pinababalik ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa pang exclusive, dahilan ng pagbibitiw ni late Representative Martin Romualdez, ibinunyag ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin. Ilang grupo nanawagan na ituloy ang BARM election sa Oktubre. At Bagyong Nando lumakas pa, ilang probinsya na posibleng tumbukin, alamin. Iba't ibang grupo ang makikiisa sa trillion peso march bukas para kondenahin ang korupsyon sa gobyerno. Pero ang ilang grupo may pangamba na baka samantalahin ito para magluklok ng bagong lider sa pwesto. Mula Maynila, may Agenda Weekend Report si Lyja Bonzo live. Lyja, kamusta ang sitwasyon dyan? George, sa ngayon wala pa tayo nakikitang kahit na anong preparasyon doon sa Luneta at kanina nag-ikot din tayo, nagpunta tayo sa iba't ibang rally sites dito sa Maynila. Sa Liwasang Bonifacio, wala pa tayong nakitang kahit na anong preparasyon para sa protesta bukas at ayon din sa presinto na katabi nito, wala pa silang impormasyon kung may mangyayari bang preparasyon ngayong gabi. Mga panawagang may ibang agenda, yan ang pangamba ng mga grupong akbayan at bayan sa gaganaping trillion peso march bukas na layong kondenahin ang maugong na usapin sa korupsyon sa bansa. Anila, bukas naman sa lahat ang protesta, ngunit maging mapagmatsyag sa mga Duterte supporters na may layuning ipanawagan ang pagbitiw ng Pangulo sa pwesto para makaupo ang bise. Pag dumating na tayo sa point na mananawagan tayo ng resignation ni President Marcos, ang mamamayan hindi papayag na iluluklok mo kapalit ay si Vice President Duterte. Paliwanag niya, parehas may pananagutan ang dalawa. Habang nangyari sa Administrasyong Marcos ang maanumalyang flood control projects, nagsimula naman daw sa administrasyon ng tatay ng bise ang paglakas ng mga kontraktor na sangkot sa issue. Samantala, bilang paghahanda para bukas, ayon sa Manila Police District, binisita ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. ang Menjola at Luneta ngayong araw.
Nakita naman natin na meron na tayong mga nilalatag na security plan. Yung mga pulis ay nirespetuhin ang karapatan ng ating mga kababayan na ibigay nila yung kanilang mga saloobin. Makakaasa sila na walang pagpigil sa aming hanay. Para bukas, humigit kumulang 2,000 personnel daw ang ide-deploy ng PNP para bantayan ang mga pagkilos sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan. Naglabas din ang MPD ng traffic advisory para sa mga isasarang daanan at mga posibleng pagbabago sa rerouting of vehicles. At nang madaanan din natin ang kartilya ng Katipunan na pag-alaman nating di bababa sa 14 na ambulansya ang nakaabang dito para bukas. Sa Quezon City, wala pa ring malakihang paghahanda bagaman on full alert na ang mga pulis para sa inaasahang malaking pagtitipon sa may People Power Monument at Gate 4 ng Camp Aguinaldo. George, kagaya ng sinabi ko kanina, no, dito sa Luneta, tahimik pa rin. Wala pa tayo nakikita nag-set up ng stage o naglalagay ng mga markers, no. Pero ayon sa nakuha nating impormasyon, maaga ang pagtitipon dito sa Luneta. Magsisimula ng 6 a.m. hanggang 12 noon. At may mga grupo mula rito na magmamarcha papunta sa may Menjola. Mas malapit sa palasyo kung nasaan ang Pangulo. Doon magaganap ang programa. At ito ay magtatagal, no, hanggang 2:00 ng hapon. Samantala, naglabas din ng pahayag, no, ang Civil Service Commission na maaaring makilahok ang mga kawani ng gobyerno sa protesta bukas. George. Maraming salamat, Lyja Bonzo. Gina G rin ang mga estudyante na makiisa sa pagkilos laban sa talamak na korupsyon sa Pilipinas. Say ng Gen Z ang zero corruption para sa bansa. May Agenda Weekend Report si Ivy Reyes. Wala pa man ang malawakang pagkilos sa September 21, lumiban sa klase ang mga Gen Z ng University Belt para iparating ang galit nila sa usapin ng korupsyon sa flood control projects. Ang Ateneo de Manila University nitong Biyernes nanawagan para panagutin ang mga nasa likod ng flood control scandal. May nakatakda ring misa bukas ng 2:00 ng hapon sa campus bago lumabas ng Loyola Heights ang mga relihista ng Ateneo. Sa Taft naman, nagdaos ng candle lighting protest ang mga estudyante at ilang madre ng De La Salle University. Nakihanay din ang College of St. Benilde and St. Scholastica College. Ang Espanya, mariing kinokondena ang flood control scandal at hinihikayat ang kanilang faculty at mga mag-aaral na lumahok sa trillion peso march. Biktima rin daw ng perennial flooding ang University of Santo Tomas kaya dapat tumindig ang tumasyon sa linggo. At sa University of the Philippines Diliman, napalabas sa classroom ang UP College of Law. Ayon kay National Union of People's Lawyers NCR Secretary General Attorney Cristina Conti, bagamat dumadalo rin naman ang mga demonstrasyon, mahirap umanong umabsent sa law school. Pero ngayong taon, nakiisa ang UP Law. Endorse din ni UP Law Dean Gwen De Vera ang pagliban sa klase ng anilay mga abogado ng bayan. Naglabas din ng bus card ng UP Law Student Government sakaling pumagitna ang kapulisan sa rally. Dito nakadetalye ang mga legal know-how na dapat tandaan ng mga mag-aaral. Samantala sa Baguio, nagsagawa ng snake rally ang mga universidad mula sa UP Baguio, palibot sa University of the Cordilleras at St. Louis University. Ayon kay Gabriel Siscar ng Kabataan Party List Cordillera, pati mga kabataan mula sa mga karatig bayan ng Baguio dadayo ng Session Road para magkilos protesta. Yung kabataan, marami talagang at stake dito sa corruption na nangyayari sa atin kasi sa bawat pera na ninanakaw ng mga korap na mga politiko at mga kontraktor ay kinabukasan yung ninanakaw sa mga kabataan. Pera na dapat sana ay napupunta para sa sektor ng edukasyon, sa health, pagpapasahod ng mga workers natin, ng mga guro natin. Kaya may make sense mo talaga yung activeness, hindi lang activeness kundi galit galit ng mga Gen Zs ng mga kabataan. Mula Hilaga hanggang Timog, ang sigaw ng Gen Z, hustisya sa pandarambong sa kaban ng bayan. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Lumutang din ang emosyon ng mga binabahang residente sa Hagonoy, Bulacan. Sila na raw ang nag-adjust dahil sa hindi masolusyon ng baha sa bayan. Nagbabalik si Ivy Reyes. Kahit mag-isa, itinaas ng 34 years old na si John Isidor Pablo ang kanyang banner na may tatak na hustisya para sa Hagonoy. Kung bakit niya piniling humanay ngayong Sabado sa Hagonoy, Bulacan,
Ako'y nakakisa dahil bilang isang taal na taga-Hagonoy, pinagmamalaki ko ang aming bayan kahit saan man ako mapadpad na lugar at hindi ako papayag na ang aming bayan ay tuluyang mabura ng baha dahil lamang sa kapabayaan ng pamahalaan. Isang araw bago ang September 21, kung kailan inaasahan na pagbuhos ng rally sa iba't ibang parte ng bansa, nagmarcha ang Hagonoy dahil sa galit ng mga residente sa korupsyon. Sa tagal kasi ng problema ng munisipalidad sa baha, ang Hagonoy na ang nag-adjust sa tubig. Gaya nitong Tikling, ang tricycle sa munisipalidad. Kapansin-pansin ang kaibahan sa taas nitong Tikling kumpara sa pangkaraniwang tricycle. Ginawa kasi ito para makasabay sa high tide sa Bulacan na kahit walang bagyo, dumarating pa rin. Ilang politiko na ang umupo sa Hagonoy at lubog pa rin daw sa baha ang mga residente. Sa isang taon, tuwing summer lang daw natutuyo-tuyo ang mga lansangan dito. Kaya ngayon, nagmarcha ang Hagonoy para maningil ng kung ano naman daw talaga dapat ang matagal nang natamasa ng kanilang bayan. Sinimulan sa misa ang kilos protesta. Wala pang 6:00 ng umaga, halos puno na ang dambana ng Santa Ana ng mga nakaitim na deboto. Ang iba, habang nagdarasal, may hawak na placard kontra korupsyon. Nakapanayam ng Billionaire News Channel ang mga residente ng Hagonoy at halos iisa ang pinupunto nilang rason ng pagpuprotesta. Hindi raw kasi nila alam na ang decades-old flooding problem ng Hagonoy, hindi lang climate change ang dahilan, kundi korupsyon. Noong una, tanggap ko na binabaha talaga yung bayan namin. Pero nung nalaman ko na marami palang flood control ang pinabayaan at kinurakot, talagang nagalit din ako. At yung aking nararamdaman ay sobrang galit sa pamahalaan. Tumanggi magsalita on record ang mga residente nang matanong kung ano ang opinyon nila kay Senator Joel Villanueva na sangkot sa anomalyang ito. Pagdating daw kasi sa politika, ang simbahan na lang ang hahayaan nilang magsalita. Sa homily kanina, maanghang ang mensahe ng Santa Ana. Hinikayat ang simbahan ng Hagonoy na tumindig kontra korupsyon dahil kaya umano lumalago ang sistema, hindi nakikialam ang publiko sa politika. Bilang pagkondena sa malawakang budget insertions, nilibot pa ng Hagonoy ang kanilang palengke na nang madat na ng aming team, bahana, 7:00 pa lang ng umaga. Sa sumbong sa Pangulo website, may 41 flood control projects dito na hindi bababa sa 29 billion pesos. Bukas, September 21, kalumpit naman ang mamarcha sa Anilay Black Sunday para iligtas ang kalumpit sa tubig baha. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sa napipintong malawakang protesta laban sa korupsyon, nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na tapat sila sa saligang batas at suportado ang anti-corruption ni Pangulong Marcos Jr. Nasa linya ng telepono si AFP spokesperson Colonel Frances Margaret Padilla. Magandang gabi po, Colonel. Magandang gabi, Ma'am Joyce. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay po. Colonel, ang AFP ay naka-red alert status ngayon para sa mga kilos protesta bukas. Is that correct? Ma'am, we downgraded to blue alert, but nonetheless po, we are on standby for any eventuality po. Ito po ba ay standard safety protocol? Yes, ma'am, internally po dito sa amin, pagka meron po talagang mga malalakihang event, standard protocols po na nagva-vary po yung alert status po ng aming mga kampo. Sa ngayon, Colonel, ilang miyembro ng Sandatahang Lakas ang nakadeploy para magbantay sa kilos protesta bukas? Ma'am, the number varies po. It depends on the situation on the ground. Iba kasi ito, ma'am, for operational security considerations po, hindi po natin binibigay exact numbers. But nonetheless, for any eventualities, ma'am, nakahalalay po kami sa PNP for peace and order and law enforcement po. Yung mga nasa kampo natin, ma'am, naka-standby naman din po yan to augment if necessary po. Colonel, una nang sinabi ni PCO Yusek Claire Castro na baka may mga grupong gamitin ang protesta bukas para manggulo. Wala naman po kayong natatanggap na masamang banta. Sa ngayon, ma'am, patuloy po yung aming monitoring at information sharing po with the PNP at iba pang mga security agencies. Sa ngayon, ma'am, wala po tayong validated threat na dapat ikabahala po ng publiko. Gayon pa man, ma'am, nakaantabay po tayo sa mga contingency plans ng AFP para sa anumang sitwasyon po magaganap po. As you've mentioned, nagko-coordinate ang AFP at ang PNP. Paano po ba ang magiging hatian ng pulis at AFP bukas sa malawakang protesta?
For this, ma'am, ang Philippine National Police po ang lead agency sa crowd control. Ang AFP po ay nasa supporting role po kami for peace and order nga and law enforcement. Nasa likod po kami ng police po dito. Pero manilong po, may mga nakahandang phases po for our contingency plans. Kung maabot po yung ilang parameters na we have set po, gaya ng pagkakaroon ng seryosong banta po no, sa seguridad o lawless violence, saka lamang po lilipat sa mas malaking papel ang Armed Forces of the Philippines. Alinsunod naman po ito, ma'am, sa batas po. So in case of any eventualities, handa ang AFP at meron kayo mga contingency plans in place already? Yes, ma'am. Handa po kami for any contingency measures po. Colonel, ano naman ang masasabi ninyo sa mga panawagan na i-withdraw ng militar ang suporta kay Pangulong Marcos? Ma'am, ang Armed Forces of the Philippines po, malinaw po ang aming mandato. Loyalty po to the Constitution and to the duly constituted authority. Yan po ang direksyon ng aming serbisyo. Hindi po kami nakikilahok sa usaping pampolitika, and anuman pong tungkulin namin ay para po ay tiyakin ang kaayusan at katahimikan at seguridad ng sambayanan, lalo na po sa ganito. We respect po yung karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na magpahayag naman po ng kanilang saloobin. Kahapon, Colonel, nag-courtesy call ang Association of General and Flag Officers or AGFO sa Malacanang. Ano po ba ang mga napag-usapan? Ma'am, yung ganitong courtesy call po, usually, ma'am, these are regular engagements ng ugnayan po no, sa pagitan ng retired senior officers at ng ating pamahalaan. So, for this po, mas mainam po, ma'am, no, yung pang mga directly involved as well as ang Malacanang nagbibigay po ng detalye sa kanilang naging pag-uusap po. No? It's between both parties po. So nagkataon lang, Colonel, na yung courtesy call ng AGFO kahapon ay nangyari bago ang protesta bukas? We usually, ma'am, these are speculations kung nagkataon man po ito. We don't know the circumstances behind it. If this was previously coordinated or planned na po, might as well po alamin po natin, ma'am, no? So those po, for those po who are directly involved po, ma'am. Colonel, meron din mga nagsasabi na ang pag-issue ninyo ng red alert status ay may kaugnayan sa nakanselang pag-alis ni Pangulong Marcos Jr. papunta sana ng New York on September 22 for the United Nations Assembly. Totoo ho ba ito or was it also just a coincidence? Ito po, ma'am, can be coincidental po, no? Ito po is higher level authorities naman po ito nga naging decision for that. So for us, ma'am, that was already set into play. Internal nga po itong pagpalit po namin ng alert status. So dinowngrade po natin yan to blue alert. But nonetheless po, andyan nga po tayo, no? Pinapaalam po namin sa publiko na ang Armed Forces of the Philippines po will be ready for any eventualities po. Lastly, Colonel, bukas September 21st ay 53rd anniversary din ng martial law na idineklara ni dating Pangulong Marcos. Meron pa po ba kayong ibang activities para dito? Normally, ma'am, we support po, no, as long as the AFP po is invited or part of any activities. Andiyan po tayo to augment or to support po. Sa ngayon po, wala po tayong nakatakdang aktibidad po sa AFP, no, kaugnay po sa anibersaryo ng martial law. Ang focus po natin ay ang aming kasalukuyang mandato po. Ang magbigay po ng seguridad at tiyakin po ang katahimikan at manatiling tapat po sa Constitution at sa duly constituted authority. All right, maraming salamat sa inyong oras. AFP spokesperson Colonel Frances Margaret Padilla. Thank you, ma'am, and magandang gabi po. Naka-full alert na ang Philippine National Police kaugnay ng trillion peso march bukas. May Agenda Weekend Report si Francis Folve. All hands on deck ang pambansang pulisa sa nationwide protest to cancel corruption sa bansa. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Nartates, may sapat na personnel at equipment para tiyakin ang ligtas at maayos na kilos protesta bukas. Sa isang pahayag, nagpaalala rin si Nartates sa mga pulis na ipatupad ang maximum tolerance sa karapatan ng mamamayan sa mapayapang pagtitipon. Handa rin daw ang PNP sa anumang klase ng sitwasyon.
pati na ang posibilidad na magkasalungat na opinyon ng ilang personalidad o grupo sa mga isyu. Kaya naman gagawin nila ang lahat para walang disturbance at mapanatili ang kaayusan. Nakiusap din ang CPNP sa mga rallyista na igalang ang mga pulis. At tandaan na ang hanay ng pulis ay naroon para magprotekta at hindi kumompronta. Tiniyak din ni Nartates na nais din ng PNP na malaman ng katotohanan at accountability. Of course, lagi tayo nakikiusap sa kanila na ang police natin ay nandito to secure. Not only ourselves, not only yung community, but pati sila na rin mismo. Pati kaya natin nagko-coordinate tayo ay para maganda yung resulta ng kanilang activity. Maximum tolerance will be ensured at all times. Una nang sinabi ng PNP na magpapakalat ng higit 50,000 pulis sa buong bansa para sa mga pagkilos bukas. Kabilang dyan ang para tumulong sa trapiko, tatao sa mga checkpoint, drone operators at police visibility. Sa hanay ng AFP, una nang inihayag ng sandatahang lakas na aalalay sila sa latag ng seguridad na ipatutupad ng PNP. May kumakalat rin na post sa social media tungkol sa infiltration sa mga pagkilos bukas. Ngayon pa lang, on red alert na ang AFP. Nag-organisa rin ng prayer vigil for truth and justice ang mga retired generals, military officers, kasama ang ilang civic at religious leaders sa may Camp Aguinaldo bukas. Tiniyak naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang pangunahing tungkulin ng mga sundalo ay ang kaligtasan ng bansa at hindi mag-engage sa politika. Hinimok ni Browner ang mga Pilipino na isulong ang reforma sa demokratiko at mapayapang paraan at hindi sa destabilisasyon. Ayon naman sa palasyo, palaging nirerespeto ng Pangulo ang karapatang pantao. Malaya raw maghayag ng damdamin ng publiko nang hindi lalabag sa mga probisyon ng batas. Dama rin daw ni PBBM ang pagkadismaya ng taong bayan. Mula raw nang pinasimulan ng Pangulo ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects, nais rin niya na mapanagot ang mapapatunayang ng abuso sa kaban ng bayan. Kasama nito, nagbabala ang palasyo na maging mapanuri at mapagmatsag dahil baka gamitin ang lehitimong layunin na ito ng ilang tao na nais siraan ng gobyerno at iangat ang personal nilang interes. Para sa Agenda Weekend, Francis Polbe, Bellionario News Channel. Kaugnay pa rin sa korupsyon na may kinalaman sa flood control projects ng gobyerno, makakausap natin si Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Magandang gabi po, Congresswoman. Magandang gabi, George. Magandang gabi sa mga nanonood sa programa nyo ngayon, Agenda Weekend. Congresswoman, kasama ka sa mga naghahabol sa mga sangkot sa anomalya. Gaano po ba kayo katiwala sa ICI na binuo ng palasyo? Okay, para sa akin yung ICI is a good start, pero kulang po. Hindi po siya masyadong may ipin at hindi ho natin pwedeng isipin na it's going to be really genuinely independent body, although it's called Independent Commission for Infrastructure. Kaya nga po ako po bilang principal author po at may kasama po akong 12 other members of the House, naghain po kami yung House Bill 4453 na ang layunin ay talagang mag-put up ng isang truly independent and more powerful independent commission against corruption in infrastructure projects. Kasi para yung nakikita po namin na based dun po sa EO 94, kulang po ang kanyang kapangyarihan. Katulad na po yung wala siya pong contempt powers. May subpoena powers, pero walang contempt powers. Pero Congresswoman, i-clarify lang natin kung maisa sa batas yung inyong panukala, kailangan pa bang buwagin yung existing na ICI na dahil sa executive order o magtatayo ng panibago pa? Not necessarily. It really depends. Kasi syempre, panukalang batas yung sa amin. Meron din counterpart bill. Meron din isang bill na final si now Senate President Tito Soto, yung Senate Bill number 1215. So, sa legislative process po,
ay pwede pang may mga pagbabago dun sa itsura ngayon ng panukalang batas namin. So diyan pag-uusapan, ano ba talaga ang pwede nating gawin? Ano ba ito ba ang itong independent commission na to? Would it be a really really different body composed of iba ng mga personalidad? O pwede ring isama na rin yung mga nandyan na mga na-appoint ng Pangulo? Yung chairperson, yung former Justice Reyes, and then sila former DPWH Secretary Babe Singson and si Ms. Fajardo from SGV. Pwedeng kasama na rin sila. Pero dun po sa panukalang batas namin, 5 po ang dapat members ng commission proper. Okay, Hindi lang po 3 at mas broad-based. Yes. But so Congresswoman, nailapit nyo na po ba ito sa bagong Speaker ng House? Ano po ang kanyang sentimiento tungkol dito sa inyong panukala? Plano po namin ito na ilapit sa kanya this coming week. Most probably this Monday. Kasi nga po, nung Wednesday, nakita naman natin na is it Wednesday or Thursday, nakita naman natin yung formal resignation ng dating speaker. So hindi pa ho kami nagkakaroon ng chance na i-discuss sa bagong speaker, Boji D, yung panukala namin. But we plan to do so, to talk to him. Makikiusap namin sa kanya na suportahan at pabilisan ang pagpasabatas nitong bill na to. Makikiusap din po kami, natulungan kami na manawagan sa Pangulo na i-certify ito as urgent para mas mabilis ang pagpapasabatas ng bill na ito. Oh, well, speaking of the President po, kasi itong existing na ICI ngayon ay presidential appointees. Kasi ang nakakatakot mo dito ay baka mababahiran ito ng politika dahil may ilang kaalyado ang Pangulo na sangkot dito sa mga flood control controversy. Ano pong masasabi niyo doon, Congresswoman? Okay, talaga naman na kapag presidential creation, hindi tayo pwedeng manalig na magiging truly independent, na hindi makikialam ang Pangulo, hindi mai-influensyahan yung Independent Commission. We're not saying na ganun ang plano nila. Pero iba ho kasi kung ang batas, kung batas talaga ang magtatalaga ng isang komisyon at hindi lang presidential creation. The very fact that it's a presidential creation, meron na kaagad puwang para magduda ang mga tao na ito ba ay tunay na magiging independent, na hindi talaga pakikialaman ng Pangulo. Tsaka worried din po kami yung sinasabing sunset clause sa executive order, section 10, na sinasabi na matatapos ang life ng independent commission na yan kapag tapos na yung trabaho, magiging functions officio, or unless sooner dissolved by the President. Ano po yan? Kasi nasa discretion pa po pala ng Pangulo kung babawiin niya yung executive order na yan. Papaano? Just on a theoretical level. Papaano kung at some point yung magiging investigasyon ng Independent Commission ay parang may nagpapakita na maituturo na meron din pala na kasalanan o kinalaman yung Office of the President dyan sa mga korupsyon sa infrastructure projects, especially flood control projects. It's, kung baka nagpabaya o baka talaga yung tinatawag na dereliction of duty. Kasi nga, tingnan nyo yung nangyari dun sa mga budgets ng 2023, 2024, and 2025. Yung mga gaan na grabe, maraming questionable na mga cuts and insertions. Hindi po pwedeng sabihin ng Pangulo na hindi niya yon alam. In other words, he cannot feign ignorance or innocence. Baka ganun din po mangyari na maituro din ang kanyang opisina. So paano po yan? Paano po yan kung ganyan na nga? So ang fear nyo po, fear nyo po is kapag sakaling madawit itong opisina ng Pangulo, pwede niyang just dissolve the ICI because meron nga pong ganitong provision doon sa executive order. But Congresswoman, total kayo po ay isa sa mga nananawagan nga dito sa malawakang protesta bukas. Ano po ba yung implication nito sa administrasyon? Okay, unang-una, tama talaga yan na meron tayong malawakang protesta bukas. Tama talaga yan na yung mga tao, yung taong bayan po ay lumabas sa kanilang bahay, sa kanilang mga lugar
para lumahok, para isaad, para ipanawagan, para i-express yung galit. Kasi sobrang nakakagalit talaga yung mga pangyayari. Now, syempre nagagalak tayo, naririnig natin sa Office of the President through the spokesperson na gagalangin at ginagalang ng Pangulo yung karapatan na yan, magtipon-tipon at ang mga human rights ng mga mag-participate. So, hayaan lang talaga yan. Kailangan talaga ipakita ng mga tao na hindi talaga katanggap-tanggap yung mga nadidiscover ngayon. We can even say that it's just the tip of the iceberg. Kasi nga yung sa Senate Blue Ribbon Committee, ang nakikita pa lang natin dyan, yung tungkol sa mga proyekto sa Bulacan. How about the others? And then, hindi lang flood control projects ang dapat imbestigahan, kundi other infrastructure projects of government. Tapos hindi lang po dito sa tungkol sa mga questionable proyekto na yan under the BBM administration. Kailangan din tingnan at imbestigahin ng maayos yung mga kaduda-duda at questionable, mga acts of corruption din nung panahon ng dating Pangulong Duterte. I'm sure marami ring makakalkal dyan. So hayaan po ng Pangulo, galangin niya. Pero syempre, yun din po ang magiging pakiusap ko sa mga makakasama sa protesta bukas. Na habang, yes, free tayo mag-express sa lahat ng mga nararamdaman natin at naiisip natin. Pero please, wag ho dapat humantong sa violence, sa karahasan. At sana wala nga yung mga opportunists, mga other sectors and elements na makakapasok dyan, makaka-infiltrate para magpadnawagan ng yung mga extra constitutional means, yung mga panawagan ng so-called RevGov, sa panawagan ng withdrawal of support from the President. Hindi po yan makakatulong at this point. Ang importante ngayon, panawagan na yung tungkol sa seryoso at madaliang investigasyon na magre-result sa prosecution, magre-result sa pagkakulong ng mga sangkot. Lahat ng mga dapat kulong, yung panagutan, yun po dapat muna ang focus natin. Hindi muna po sa mga panawagan na ibagsak ang pamahalaan, patalsikin ang Pangulo ngayon, at yung RevGov na sinasabi. Kasi napakadali niyan, napapasok yung mga elemento na may sariling mga agenda. Yung maski si VP Sara, tingnan mo siya ngayon. Kung ano rin ang mga sinasabi niya ngayon. Pero siya ay kailangan din niyang managot. Hindi pa siya napapanagot. So kailangan balikan din po natin yan. Yung tungkol sa impeachment trial. Dapat po talaga matuloy din yan. So kasi wala pang closure dyan. But, so ganun po ang aking panawagan. But Congresswoman, may mga nagtatanong din po na kayo po ba ay wala ring personal na interest through this manner, no, sa paglabas bukas ng mga tao at pag-join sa protesta? Wala po ako ditong personal na interest, kundi para sa bayan, para sa mga prinsipyo ng katotohanan, hustisya at pananagutan. Yan lang po ang ating interest. Lumabas ang katotohanan, ipakulong yung mga may kasalanan. Okay, maraming salamat po, Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Maraming salamat din po. Naniniwala si Senador Panfilo Lacson na si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara ang pasimuno sa bumabahang anomalya sa flood control projects. Si Alcantara raw kasi ang may contact sa mga kasabwat na politiko. May Agenda Weekend Report si Hannity. Tila may padrino system sa flood control scandal sa Bulacan. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, nilantad kasi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na bata ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang mga sinibak sa pwestong sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Okay, under niya, siya yung responsible for the appointment of Alcantara and Bryce Hernandez sa Bulacan. Sino ba si Roberto Bernardo?
Powerful figure ang tawag sa kanya ni Lacson na nasa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Si Bernardo ang dating nakatoka sa pangkalahatang operasyon ng infra projects sa NCR, Region 4B at Visayas. Sa ilalim niya, na-promote si Alcantara mula Bulacan 1st District Engineer pa Assistant Regional Director ng Calabarzon, habang naging OICDE naman si Hernandez. Ayon ito kay Lacson, finload si Bernardo sa panahon ng dating kalihim na si Babe Singson, kaya naging City Engineer siya sa opisina ni dating Manila Mayor Erap Estrada. Protege niya noon si Alcantara. Una nang dinawit na mag-asawang diskaya si Bernardo bilang isa rin sa mga opisyal na tumatanggap daw ng kickback. Matatandaang nilink na rin ni Lacson ang kaugnayan ng mga anak ni na Bernardo at Bunoan sa MBB Global Properties Corporation, ang nasa likod ng operasyon ng 1 billion peso Wyndham Garden Hotel sa Clark, Pampanga. Sa ngayon, resigned at retired na si Bernardo at nasa ilalim na rin siya ng lookout order, bunsod ng flood control scandal, at wala raw siyang kinalaman sa anumang irregularity sa DPWH. Kung si Lacson naman ang tatanungin, mastermind ang turing niya kay Alcantara dahil siya raw ang may contact sa malalaking politiko sa bansa. Pero sa ngayon, hindi pa nakikita ng senador ang full cooperation nito matapos ang pagtanggi sa di umano'y kaugnayan niya sa limpak-limpak na pera para sa mga opisyal na may kickback sa flood control projects. Yan matapos gisahin ni Lacson ang sugalerong BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Between 100 and 457, hindi mo makalimutan yung last March lang. Kasi pare-pareho ko yung guilty rito. Opo. Ang lakas yung magsugal eh. Naglilimas yung mga kababayan nyo sa Bulacan ng tubig, baha, palabas ng bahay. Kayo nasa kasino. Hindi ba kayo nakukonsensya niyan? Wala ba kayong, are you really beyond redemption? Sa ngayon, nasa tell-all mode naman si Hernandez. Para sa Agenda Weekend, Hannah Kia, Bilyonaryo News Channel. Hindi lang kaso ang kakaharapin ng mga engineer na sangkot sa pagnanakaw ng pondo ng gobyerno. Nanganganib din na bawian sila ng lisensya. May Agenda Weekend report si Dexter Ganibe ng Abante. Isusulong ni Senate Blue Ribbon Committee Vice Chairman at Senator Erwin Tulfo na bawiin ng gobyerno ang lisensyang binigay sa mga inhinyero ng DPWH na sangkot sa flood control scandal. Sa panayam ng point of order sa Abante, sinabi ni Senator Erwin na irerekomenda niya sa Professional Regulation Commission ang pag-revoke sa lisensya dahil sa conduct unbecoming of a government employee na paglabag sa probisyon ng Republic Act No. 6713. Dapat tanggalan na ng lisensya ito at wala na silang karapatan dahil ginamit nila yung kanilang propesyon sa katarantaduhan, sa kalukuhan. Ang masakit pa, panluloko sa sambayanan. So dapat lamang natanggalan na sila ng lisensya at hindi na sila payagan na muling magtrabaho pa bilang mga inhinyero. Dadaan naman ito sa proseso at gayaan niya ng mga abogado na nadidisbar kapag may mga reklamong taliwas sa kanilang sinumpaan bilang mga abogado. Mas lalo na anya sa mga inhinyero ng DPWH dahil pera ng taong bayan ang involved dito. May balita din ako na may isa pa na nagpaplano na magbabalak na lumapit kay Senator Lacson, na isa dyan sa mga nakakulong para magsalita din at ganun din para idiin din yung talagang yung mga kasangkot niya, kasabwat. Nilalabi naman ng National Food Authority na ma-realign sa NFA ang ilang bahagi ng budget para sa flood control project sa susunod na taon. Hindi kasi anya na isama sa National Expenditure Program ang mapondohan, ang pagpapaayos ng mga NFA warehouse at pagtatayo ng mga bagong warehouse na kompleto na sa mga kagamitan para sa palay drying at pagtitistis ng palay. Bahagian niya ito ng modernization ng NFA hanggang 2028. Sa atin naman, sa NFA, pinropose na natin na sana may balik kahit magkano lang doon sa modernization natin. Kasi kung hindi mabibigyan ng pondo ito, yung target natin na matapos ito lahat by 2028, medyo maantala. Biruin mo, isang taon walang budget, isang taon walang ano. So, sana mabigyan tayo. Una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na umabot ng halos 30% ng proposed 2026 budget ng DPWH o higit sa 250 billion pesos ang tinapyas para mailipat sa iba pang mahalagang serbisyo para sa taong bayan. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. May mas malalim pa raw na hugot si former House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pag-resign. Kasama sa dahilan ang hindi pag-uwi ni Congressman Zaldico sa Pilipinas
na dawit sa flood control project scandal. May Agenda Weekend Report si Mavic Trinidad ng Abante. Isa raw sa dahilan ng pagbibitiw ni late Representative Martin Romualdez bilang House Speaker ay ang pagtutol umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co na bumalik ng Pilipinas. Itong ibinunyag ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin sa eksklusibong panayam ng Kong Radio ng Abante. Sabi ni Garin, matagal nang kinukumbinsi ni Romualdez si Congressman Co na umuwi na ng Pilipinas para magpaliwanag sa mga issue. Marami rin daw kasing kongresista ang humiling kay Romualdez na pauwiin na si Co sa Pilipinas para sagutin ang katotohanan sa likod ng umano'y insertions o pagsisingit ng pondo sa pambansang budget noong 2025. Si Co ang dating chairman ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress. Everybody believed na uuwi siya. Kasi sinabi may tinatapos lang na medical procedure, medical check-up. Unfortunately, kasi siguro with the turn of events, nagsama-sama, naghalo-halo. Andun din yung, syempre, meron din siyang mga kasamahan or family members, I'm not sure, no, na, who are concerned. Kasi nga, ang dami nang lumalabas na balita, who are concerned about his safety. Ilang beses na rin nagpaparinig si former speaker. He was saying that maybe if he resigns, kasi nga hindi niya mapapauwi si Zaldi eh. Dahil hindi niya mapapauwi, he was saying like maybe I just need to take command responsibility kasi it happened, though it happened in the 19th Congress. Sa liham na inilabas mula sa tanggapan ni House Speaker Bogie D, kaagad na binawi ang travel clearance ni Co. Nakasaad din dito na kailangang bumalik kaagad ng Pilipinas si D sa loob ng 10 araw mula nang matanggap ng kongresista ang liham. Ang hindi pagsunod sa nasabing kautusan ay ituturing na pagtanggi sa legal na proseso ng Kamara at maaaring disiplinahin at patawan ng legal na aksyon ng kongresista. Inamin ni Garin na matagal nang pinag-iisipan ni Romualdez na mag-resign pero questionable para sa kanilang mga kaalyado ni Romualdez kung sino ang papalit. Sa totoo lang, the desire of former Speaker Martin to resign has been there for the past weeks, past months. Unfortunately, all the discussions boiled down. Ang pinag-uusapan palagi is sino ang papalit. Yung kasi, doon kasi tumagal eh. Day one pa lang sabi niya, nako, hindi yata uuwi si Zaldi, parang paano ba ito pakiusapan, paano ba lahat, and then legal remedies should be there. At syempre ayaw namang, alam mo yun, andun din yung andun din yung issue na siya ang speaker during that time. So balancing that act is very necessary. And tumagal lang siya kasi the House of Representatives needed somebody who is acceptable to many, majority. Sa tagal ng diskusyon, nakita ng mga kongresista at iba't ibang partido na si Congressman Bogie D ang pinakapasok sa pinagbasehan nilang kwalifikasyon para maging House Speaker. Naniniwala raw silang walang ambisyon sa politika si Speaker D kaya hindi magiging mahirap para sa mga mambabatas na makatrabaho ito. Sakali namang hindi na nga bumalik si Co, sinabi ni Garin na ipapaubaya nila ang kapalaran nito sa Independent Commission on Infrastructure. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante. Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, pinasisilip ang mga infra projects sa Ilocos Norte na hometown province ni PBBM. Susunod yan sa Agenda Weekend. Double purpose naman ang malawakang protesta sa Davao City bukas. Bukod sa paglaban sa pagnanakaw ng kaban ng bayan, panawagan din ng protesters ang paglaya ni former President Rodrigo Duterte. May Agenda Weekend Report si Edith Isidro ng Abante.
Stand for Truth, Fight Corruption, and Free Duterte. Yan ang tema na ikinasang pagtipon-tipon bilang pakikiisa sa pambansang araw ng protesta. Panawagan ito sa sama-samang pantindig, pananalangin at paningil ng accountability ng mga opisyal na pamahalaan para sa kinabukasan ng bayan. Magsagawa ng sabay-sabay na programa bukas sa Rizal Park, Davao City, Plaza Independencia sa Cebu City, Alfredo Montelibano Gym sa Bacolod City at Amphitheater sa Cagayan de Oro. Bago nagpunta ng Japan para makipagkita sa Filipino community sa Tokyo at Nagoya. Nilinaw ni BP Sara na ang Pray for the Philippines event sa Davao sa Linggo, Setyembre 21 ay magkahalong dasal at talumpati kaugnay sa politika. Libre at pwede raw dumalo rito ang lahat. Katulad ng isang kwento, sa Biblia, may 100 lechon baka bilang sakripisyo para iadya sa dilubyo. Ang sa Pray for the Philippines naman dito sa Davao City sa September 21 ay naghalong prayers and political speeches, no? Pero mainly ang speakers ay prayers for the Philippines para sa ato ang kahimtang karon o para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yes, as announced, everyone is invited. Isasara ang ilang kalsada sa Davao City, kabilang ang San Pedro Street at Claro Enrico Avenue, pati na ang bahagi ng Bulton Street, Colonel Rizal Street simula madaling araw ng Setyembre 21 hanggang madaling araw ng Setyembre 22. Halos 300 puwersa ng mga PNP Davao City ang ipakalat at sa Linggo para sa seguridad kasabay ng mga rally ng iba pang lugar. Ang Davao City Police Officer ang pina-prepare ng City Director natin para sa Sunday na activity, sir. 292 personnel, sir, na from Davao City Police Office. Okay lang na, sir. Hindi pa kasali yung ibang security clusters na magbibigay din ng seguridad para sa mga tao na magpunta sa event na yan, sir, for the conduct of rally. Binigyan linaw din ng mga organizer na ang idaraos na rally ay ang papayapang paraan ng pagpapakita ng paggalit at dismaya sa talamak na korupsyon sa bansa. Sabay ng masidhing panawagan ng Duterte supporters na mapauwi na sa bansa ang dating Pangulo ng buhay. Para sa Agenda, Edith Isidro, Abante, Davao City. Good news para sa mga estudyante na sumasakay sa LRT 1 and 2 at MRT 3. Available na kasi ngayong araw ang White Beep cards na may 50% discount. Inaasahan naman na aabot sa 400,000 students ang makikinabang dito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Simula ngayong araw, available na sa LRT 1 and 2 at MRT 3 ang beep cards para sa mga estudyante na may automatic discount of 50% sa lahat ng istasyon. We are very happy to be able to do this dahil together with the discounts, well, actually it's free for the PWDs and for the senior citizens. Isinunod na natin ito for the students, and but even more importantly, ay ang nagawa natin, pinabilis natin. We made very much more convenient na ngayon para sa ating mga estudyante na makapag-avail dito sa programang ito na 50% discount para sa mga student. Halimbawa, ang 25 pesos na pamasahe from Cubao to Recto, halos 13 pesos na lang ngayon kapag may White Beep card ang mag-aaral. Mas pinabilis umano ng bagong proseso ng Department of Transportation ang pagpapagawa ng Beep card. Dahil kung dati, ilang araw pa bago ito makuha. Ngayon, ilang minuto lang ang kailangan hintayin ng pasahero para magkaroon siya ng Beep card. From 7 to 10 a.m., bukas ang on-the-spot printing booths ng mga train stations sa mga estudyante. Kapag weekends naman, bukas ang stations mula 5 a.m. to 10 p.m. Halos 400,000 ang estimated number of students na mabibigyang benepisyo ng Beep card discount na ito. Noong Hulyo, nauna nang ilunsad ang administrasyon ng discounted Beep cards para naman sa mga persons with disabilities at senior citizens. Kasabay ng July launch na ito ang pag-aanunsyo ng PBBM na pwede nang gamitin ang 3 tren ng Dalian train sa MRT station matapos matenga ng ilang taon. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Bilinar News Channel. Sa lagay ng panahon, posibleng maging super typhoon ang bagyong Nando na silangan ng Isabela.
Ayon sa Pag-asa, dala ng hanging may bilis na 140 kilometers per hour at bugsong 170 kph. Nasa tubig pa rin ang bagyo kaya posible pang lumakas ito. Posibleng maging maulan naman ang malaking bahagi ng bansa dahil sa habagat na hinihila ng Typhoon Nando. Kasama na riyan ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Panay Island at Negros Island. Marami pa kaming balita sa pagbabalik ng Agenda Weekend. Hindi raw malayong tumawid ang flood control probe ng Senado sa Duterte administration. Sa isang radio interview kasi sinabi ni Senate President Tito Soto na kasama sa sisilipin ang pagdami ng proyekto ng mga diskaya sa ilalim ng termino ni Duterte. Dagdag pa ni Soto, naging catalyst umano ang investigasyon sa diskaya projects sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos para mabukong yumaman sila sa termino ni Duterte. Top 1 ang kumpanya ng mga diskaya na St. Gerard Construction sa may pinakamalalaking kontrata sa gobyerno mula 2016 hanggang 2017. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, tumataginting na 12.3 billion pesos ang awarded contracts sa diskaya. Una nang pinabulaanan ni Curly Diskaya ang paratang. Nakatanggap ang Anti-Money Laundering Council ng freeze order mula sa Court of Appeals para sa 592 bank accounts, insurance policies, sasakyan at mga ari-arian na konektado sa irregular flood control projects. Ito'y kasunod sa naunang pag-freeze ng 135 accounts at 27 policies na kinabibilang ang 26 na individual na kasalukuyang humaharap sa mga graft complaints. Sinabi ng AMLC na layunin nito ang pagbawi ng illegal na assets habang nagsasagawa rin ng investigasyon ang Bangko Sentral at Independent Commission for Infrastructure. Natibag na nga ba talaga ang Solid North? Yan ay matapos manawagan si former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na imbestigahan ang infra projects sa hometown province ni Pangulong Marcos na Ilocos Norte. Ang distrito raw kasi ng presidential son na si Sandro Marcos ay may proyektong kumpanya ng mga diskaya ang contractor. May Agenda Weekend Report si Joash Malimban. Una dapat imbestigahan ang baluarte ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang banat ni former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa kainitan ng flood control scandal. Ayon kay Singson, malaki raw ang nakubrang kontrata ng mga diskaya-owned firms sa probinsya ng Ilocos Norte. Kabilang daw dyan ang mga kumpanyang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at ang St. Timothy Construction Corporation. Ang dalawang distrito ng Ilocos Norte, hawak ni Presidential son, 1st District Representative Sandro Marcos at ni 2nd District Representative Angelo Marcos Barba. Parang Alzheimer siya dahil nilabas niya, mahiya naman kayo, mga flood control. Meron siya eh. Ang mga binabanatan diskaya ngayon, silang kontraktor nila eh. Buong Pilipinas. Sa Ilocos Norte mismo, yung mga diskaya ang kontraktor nila. Imposible naman din nila kilala. Baka nakalimutan lang, baka may Alzheimer. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, isa ang Ilocos Norte sa top provinces na recipient ng Diskaya Awarded Flood Control Contracts. Top 1 ito ng St. Matthew mula 2022 hanggang 2025 sa flood control projects, amounting to almost 963 million pesos. Top 1 din ito ng St. Gerard, amounting to almost 609 million pesos. Top 4 naman ng Ilocos Norte ng Alpha and Omega, amounting to 566 million pesos. At top 3 ng St. Timothy, amounting to 518 million pesos. Ayon kay Singson, dapat din umanong tutukan ng Pangulo ang umano'y irregularities sa kanyang sariling baluarte. Lalo na't una nang sinabi ng DPWH at ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na there will be no sacred cows sa isinasagawang investigasyon. Wala pang sagot si PBBM sa pahayag ni Singson sa kasalukuyan. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Marami pa kaming balita sa pagbabalik ng Agenda Weekend.
Halos 50,000 volunteers ang nakiisa sa pagdiriwang ng International Coastal Cleanup ng SM Supermalls sa buong bansa. Sa Manila Bay pa lamang, nasa 200,000 kilo na ng basura ang nakolekta. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lyja Bonzo. Nasa 6,000 kilo ng basura mula sa Manila Bay ang nakolekta ng mga volunteer kanina sa International Coastal Cleanup Initiative ng SM Supermalls. We've been doing this for years already because we feel that it is every citizen's responsibility to clean up our shores as well. We're celebrating our 40th anniversary. It's really a bold new era for us in a lot of ways, no? Where it's not just about giving the best experience in the shopping center business, but also in taking care of our environment. Simultaneously ginawa ang coastal cleanup nationwide sa 48 nilang malls. Sa kabuuan, nasa humigit kumulang 48,800 volunteers ang nakilahok sa aktibidad. Aninitan, kada taon layo nilang lagpasan ang mga numerong naitatala nila. Di bababa sa 500 pribadong kumpanya ang nakilahok. May ilan ding mula sa mga sangay ng gobyerno kagaya ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection na may 300 volunteers. Around mga 350 sacks na. Yun composed na rin ng mga different kinds of mga basura yun. Huwag magsawa sa mga gantong klaseng initiatives. Kasama na dyan yung mga different schools. Suki rin ang mga clean-up sa ilang grupo kagaya ng Alliance of Manila Bikers. I-maintain natin yung kalinisan hindi lang dahil International Cleanup Day. Sana maging araw-araw ito. Pero ang pinakamarami ay mga estudyante at ilang scouts kagaya ni Jude. I believe po importante po sa amin to, not just as scouts but as students, as we are the future global leaders of our country. May ilan ding influencers na nakaisa sa advokasiyang pangkalikasan. Sa pagiging influencer namin, na magamit namin to na kung kami nga nagagawa namin to, tayong lahat kaya natin gawin. Please mahikayat pa natin yung karamihan ng mga Filipino na hindi aware sa mga ganitong mga events. Pahayag ng Pasay LGU sa panayam nila, kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, patuloy raw ang recovery ng Manila Bay. Ang grand vision ng Pasay kasi is to become the first eco-city. Kaya nga ang lahat ng aming mga mamamayan, estudyante, ang aming mga nakatatandang mga constituents ay talaga namang ino-orient namin sila kung paano makatulong pangalagaan ng ating kalikasan. Dahil etong lugar na ito, this will be the future eco-city, the new Pasay eco-city, kung saan talagang we will observe talaga yung ating mga eco-efforts para mas mapangalagaan ang ating environment. Mainam naman daw na dumarami ang gustong makaisa sa mga coastal cleanup initiatives. Pero hiling ng DENR, sana ay kumaunti na ito sa mga susunod na taon bilang tandang kumakaunti na rin ang mga basurang dapat linisin. Para sa Agenda Weekend, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Matapos ang motorcycle brands na KTM at Husqvarna at Maxus Vehicles, tinuldukan na rin ng Ayala Group at Volkswagen AG ang distribution partnership nito. Ano na nga ba ang magiging focus ng bilyonaryo family sa local car scene? Alamin sa Agenda Weekend Report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Matapos ang 12 taon, opisyal nang tinatapos ng bilyonaryo Zobel de Ayala family ang distributorship ng Volkswagen Vehicles sa Pilipinas na mutual agreement sa pagitan nila at ng Volkswagen AG. Ayon kay Dana Uson na Head of Strategy ng AC Mobility, natural point of evolution ito para sa parehong kumpanya, habang nakafocus din ng Ayala Group sa electric at sustainability push nito sa bansa. End of the road man, suportado ng dalawang kumpanya ang kani-kanilang goals na may respeto at appreciation sa bawat isa. 2013 nang pasukin nila ang partnership at sa katapusan ng Setyembre, tigil operasyon na rin ang natitirang Volkswagen dealership sa BGC. Pagtitiyak ng Volkswagen Philippines, patuloy ang after-sale service para sa mga customer nila.
Available yan sa Alabang Service Center sa Muntinlupa, Cebu City at Pampanga Service Center sa San Fernando. Hindi ang German brand ang unang binitawan ng Ayala Group. Noong 2024, tinapos din nila ang distributorship para sa KTM at Husqvarna motorcycles. At noon lamang Agosto, wala na rin sa vehicle portfolio nila ang Maxus na isang Chinese car brand with British roots. Sa ngayon, nasa ilalim pa rin ng AC Mobility ang ilang Honda at Isuzu dealerships sa bansa. Pati na rin ang distribution ng Kia at BYD vehicles na kung susuriin, aligned sa electrification push ng kumpanya. Para sa Agenda Weekend, G. Baroga, Billionaire News Channel. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Ako si Ann Asis Carilo. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.